Lord, I care not for riches, neither silver nor gold. I would be sure of heaven, I would enter the fold. In the book of thy kingdom, with its page white and fair, tell me, Jesus, my Savior, is my name written there? Is my name written there, on the page white and fair, in the book of thy kingdom? Is my name written there? Lord, my sins, they are many, like the sands of the sea. But thy blood, O my Savior, is sufficient for me. For thy promise is written in bright letters that glow. Though your sins be as scarlet, I will make them like snow. Is my name written there, on the page white and fair, in the book of thy kingdom? Is my name written there? Oh, that beautiful city, with its mansions of light, with its glorified beings in pure garments of white, where no evil thing cometh to despoil what is fair. Where the angels are watching, is my name written there? Is my name written there, on the page white and fair, in the book of thy kingdom? Is my name written there? Careless soul, why will you linger, wandering from the fold of God? Hear you not the invitation? Oh, prepare to meet thy God. Careless soul, heed the warning, for your life will soon be gone. Oh, yes, your life will soon be gone. Oh, how sad to face the judgment, face the judgment, unprepared to meet thy God. Why so thoughtless are you standing, while the fleeting years go by, and your life is spent in folly? Oh, prepare to meet thy God. Careless soul, heed the warning, for your life will soon be gone. Oh, yes, your life will soon be gone. Oh, how sad to face the judgment, unprepared to meet thy God. Hear you not the earnest pleadings of your friends to wish thee well? And perhaps before tomorrow you'll be called to meet thy God. Careless soul, heed the warning, for your life will soon be gone. Oh, yes, your life will soon be gone. Oh, how sad to face the judgment, unprepared to meet thy God, If you spurn the invitation till the Spirit shall depart, then you'll see your sad condition, unprepared to meet thy God. Careless soul, heed the warning, for your life will soon be gone. Oh, yes, your life will soon be gone. Oh, how sad to face the judgment, unprepared to meet thy God. On Jordan's stormy banks I stand and cast a wishful eye to Canaan's fair and happy land, where my possessions lie. I am bound for the promised land, I am bound for the promised land.
with me. I am bound for the promised land. O'er all those wide extended plains shines one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters night away. I am bound for the promised land, I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. When shall I reach that happy place and be forever blessed? When shall I see my Father's face and in his bosom rest? I am bound for the promised land, I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. Filled with delight, my raptured soul would here no longer stay. Though Jordan's waves around me roll fearless, I launch away. I am bound for the promised land, I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. Magandang gabi mga kapatid. So ngayon po ay Biyernes ng gabi. Ito ang ating huling Facebook Live para sa linggong ito. Ang ating pong susunod na Facebook ay sa Lunes. At ang ating paksa ay tungkol po dun sa doktrina na kapag ka namatay ang tao, siya po ay natutulog at wala nang alam. Yun po ay aral ng mga saksi ni Jehovah at mga katulad na pananampalataya. Yun po ang ating mag-aaralan po sa Lunes ng gabi, loobin po ng Panginoon. So binabati natin ang ating mga kakabsat na imbag arabi, kada kayo amin kakabsat. Binabati rin po natin ang ating mga kaigsuonan. Maayong gabi sa inyong tanan, maigsuon. At ang ating mga katugangan dyan sa may Bicol Region, Diyos marahay na banggi sa Intugabos. At gayon din ang ating mga kaibigan at mga kapatid sa Pangasinan, Masanto sa Labi at sa kayon amin. At dyan po sa Carabao Island, kung kayo nakikinig sa panahon na ito ay si Jembert Squadra, pati si Sister Squadra na kanyang ina, ay nandoon po sa Carabao Island. Ang gawain po dyan sa may Carabao Island nagsimula ng 2019 or something, o 17. Kaming tatlo po ni Brother Juanito Squadra, namatay last year, at pa si Brother Nilo Sabala, at ang yung lingkod. Later on, sa amin po mga follow-up na pagpunta roon, si Archie Arcon at ako po ay nagpunta roon. Pero ngayon, nangangaral po doon na si Louis J. Sungkang. Ayun po nangangaral po sa lugar na yan. Siyempre, ating mga kababayan dito po sa lugar ng mga Kapampangan, may pabing kirungan. So, ang ating pag-aaral po ngayon ay part 2 ng ating serye sa fellowship. Yun po yung ating, maalala po nyo, ating pinag-aralan noong nakarang Biyernes, last week. Yun po mga fundamental na bagay tungkol sa pagkakaroon ng pakikisama sa isa't isa, anong basihan, kung bakit meron tayong pakikisama sa isa't isa. So ito pong fellowship, kung ating pong ulitin ang kahulugan sa mga dictionary, the companionship
or individuals in a congenial atmosphere and on equal terms. Ibig sabihin din po, friendship, comradeship, a close association of friends or equal share with similar interests. Pagka ito pong pakikisama ng mga taong na mapayapang relasyon at pantay-pantay, na meron po silang pare-parehong interes. Yun ang kahulugan ng fellowship sa hindi spiritual na kahulugan. Pero dito po sa New Testament, ganoon din po ang binibigay na kahulugan sa koinonia na isang ginagamit po sa salitang fellowship, association, communion, partnership. Ganoon din po sinasabi sa atin. So, ibig sabihin, itong parehong kahulugan po na binibigay ng English at saka Grego ay nagpapakilala po ng pagiging malapit sa isa't isa na nagdudulot po ng common sharing or joint participation. Kanya. Pero pagdating po sa bagong tipan, ang pagkagamit po ng salitang fellowship ay mas limitado sa kanyang aplikasyon kaysa sa kanyang secular application. Ano po? Sa secular application, kahit anong ginagawa nyo, kayo magkasama, meron kayo mutual interest, ay tinatawag ng fellowship. Pero dito po sa spiritual na larangan ay hindi po ganoon. Hindi ginagamit ang salitang fellowship sa social application. Ibig sabihin, wala siyang social application. Kaya mas limitado po ang aplikasyon ng fellowship sa spiritual na kahulugan. Instead, kumpara po sa non-spiritual or secular context, mas malawak ang kahulugan ng salitang fellowship. Kaya nga po minsan nagkakaroon tayo ng confusion o kalituhan pag ina-apply natin ang salitang fellowship sa church. Parang isinasama natin ng mga bagay na hindi naman bahagi sa kahulugan ng fellowship kung ito'y may kaugnayan sa spiritual o sa iglesia. So dito po sa ating pag-aaral sa gabing ito, titignan po natin ang pagkagamit ng salitang fellowship sa bagong tipan. So, hindi natin pinag-uusapan ang secular meaning ng fellowship. Ang gusto nating pag-aralan kung ano ang kahulugan ng fellowship kapag ito'y ginagamit sa New Testament o sa bagong tipan. Kaya kung tayo po ay gumagamit ng dictionary, mag-ingat tayo. Ang mga modern English dictionary, minibigay po ang kahulugan ng mga salita in their modern meaning, sa kanilang modernong kahulugan. Pag ang pinag-uusapan natin ay mga English term na ginamit po sa New Testament, hindi natin pwedeng gamitin generally yung modern dictionary. Kailangan natin gamitin yung paggagamit ng mga salita nung sila'y ginamit sa bagong tipan. Kaya nga po mayroong special dictionary kapag pinag-uusapan ng New Testament. Mayroong Greek English lexicon o mayroong Vine's analytical concordance, etc. So, ibig sabihin, kailangan nating limitahan ang ating paggamit ng salitang fellowship sa kanyang pagkagamit sa New Testament. So, kung ating pong susuriin ang salitang fellowship na ginamit sa bagong tipan, yung Greek word na fellowship, ito'y ginamit po 20 times in the New Testament. FYI lang po, for your information. Minsan ito'y sinasalin 15 times, ito'y translated na fellowship. Meron din pong isang related term na ginagamit din po. Ito'y ginamit 10 times sa New Testament and most often translated partaker or partner. Katulad po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 20, 2 Corinthians chapter 8 verse 23, partner, etc. So, yun po ang pagkagamit ng salitang fellowship. Actually, dalawa yan. Yung pinag-aralan po natin last Friday, yung koinonia at saka metoke. So, unang pagkagamit ng salitang fellowship ay sa Acts chapter 2 verse 42. Sabi dito, they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship,
in the breaking of bread and prayer. So ito yung ginamit sa salitang fellowship. Kung pag-uusapan natin ng worship in general, yung worship na ginagawa ng mga kapatid sa local church, that is fellowship. Pero dito may sinabing fellowship. In other words, ito ay common sharing. Ito ay tumutukoy po doon sa 1 Corinthians chapter 16 verses 1 and 2. Pag tayo po ay we share in common yung mga pera na binibigay natin sa on the first day of the week. That's fellowship. Kaya nga po pag tayo po ay pumunta sa isang unsound church, isang church na hindi tama ang ginagawa, hindi tayo pwede magbigay doon. Because that is tantamount to having fellowship. The 1 Corinthians chapter 16 verses 1 and 2 now concern the collection for the saints, as I have given orders to the church of Galatia, so you must do also. On the first day of the week, let each one of you lay something aside, storing up as you may prosper, that there be no collections when I come. Itong ginagawang ito ay fellowship. Ayon po sa kahulugan ng fellowship, common sharing, or joint participation. Joint participation dahil pagka tayo nagkakaroon ng treasury, ginagamit natin yun sa gawain ng iglesia. So we are jointly participating kahit hindi tayo ang gumagawa. For instance, pag sinuportahan natin ng isang mangaral, that's fellowship. Siya yung nagpipreach, pero kasama tayo doon because we are supporting him in the work of preaching. So dito sa fellowship, na ginamit sa Acts chapter 2 verse 42, ito yung giving. Giving on the first day of the week. So, pag tayo nagbibigay, that is fellowship. Kaya hindi tayo pwede magbigay sa mga churches which are unsound, na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos because magkakaroon ka ng common sharing or joint participation. Kahit dun sa mali. Pangalawang makikita natin po dito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 9. Ito'y tumutukoy po sa fellowship with Jesus. So, 1 Corinthians chapter 1 verse 9, ito'y tumutukoy sa ating pagkakaroon ng fellowships sa ating Panginoong Jesucristo. Ito isa sa mga bagay na tayo po'y tinawag mula sa kalagayan ng pagiging makasalanan at kung tayo po sumunod sa Ebanghelyo, hindi lamang tayo tinawag para maligtas, tinawag tayo para magkaroon ng fellowship sa ating Panginoon. Ang Diyos ay tapat, sa pamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pagkikisama ng kanyang anak si Jesucristo na ating Panginoon. Paano tayo nagkakaroon ng fellowship sa ating Panginoon? Kapag tayo sumusunod sa kanyang kalooban. That's having fellowship sa ating Panginoon with Jesus. Meron tayong joint participation sa Kanya sa paanong paraan. Ang layunin po ng Panginoon ay upang tayo ay maligtas. Siya namatay sa krus para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Pag tayo po ay Kristiyano na, we are jointly participating doon sa layunin na yun, na tayo po ay sumunod sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Ngayon din pong ating Panginoon nang siya pumunta sa lupa, siya po ay nagbigay lugod sa kanyang amang nasa langit. So kung meron tayong fellowship sa ating Panginoon Kristo, nagbibigay lugod rin po tayo sa Ama na nasa langit. So yun ang fellowship sa ating Panginoon. Ngayon din po, pagka later on, makikita natin, pag tayo may nagpa-partake ng Lord's Supper, we are having fellowship with the body and blood of Jesus. So ito'y tinawag tayo sa pakikisama sa kanyang anak. Ano ito? This is spiritual fellowship. Di ba? Hindi ito social fellowship sa ating Panginoon. May kaugnayan ito sa espiritu ng mga bagay na may kaugnayan sa ating Panginoon. Di ba? Tuloy po natin ang ating pag-aaral. Dito po sa Galatians chapter 2 verse 9. Dito po sa pagkakataon na ito, itong mga kapatid, si Pablo at si Barnabas, ay merong fellowship kay James, Peter, and John sa Jerusalem. Sa Galatians 2:9. Nang malaman nila ang biyayang sa akin ay pinagkaloob, anong biyayang pinagkaloob kay Pablo? Yung biyaya na siya maging apostol sa mga Hentil, di ba? Yun ang
dahilan bakit tinawag siya ng Panginoon at nagpakita sa kanya sa daan patungo sa Damascus, hindi lamang para sa baligtas, kundi para tawagin siya upang kanya maging apostol patungo sa mga hentil. Dito po sa Galatians 2:9, at ang malaman nilang biyayang sa akin ay pinagkaloob na siya naging apostol ng ating Panginoon, ang mga kanang kamay ng pakikisama binigay sa akin at kay Bernabe, ni Pa, Santiago, Cephas, at Juan. Ano po ang similarity ng tatlong yun? Sila po ay mga haligi sa mga Hudyo. So ang gawain po ni na James, Peter, John ay sa mga Hudyo, sa mga lugar na mga Hudyo. At si Pablo ay sa mga hentil o sa mga lugar ng mga hentil. Kailangan nating liwanagin po yan kasi si Pablo rin nangal sa mga Hudyo sa mga lugar ng mga hentil. Kasi may mga Hudyo rin sa mga lugar ng mga hentil. So, kung sa pag-aaral po natin sa mga conversion, sa aklat ng Magawa, unang nagtutungo si Pablo sa mga sinagoga ng mga Hudyo. Pero ito po ay sa mga lugar ng mga hentil. So ang gawain ni Pablo ay sa mga Gentiles, sa mga lugar ng mga hentil. Pero sila ay nagkaroon ng right hand of fellowship. Ang ibig sabihin, bagamat si Pablo at si Bernabe ay may ibang gawain, sila ay papunta sa lugar ng mga hentil, at si James, Peter at John ay sa lugar ng mga Hudyo. Pareho lang kayo ng gawain. Ito yung pangarang ebanghelyo at magligtas ng mga kaluluwa. So they have the right hand of fellowship. In other words, iba ang kailang gawain pero magkaisa sila sa layunin ng pagliligtas ng kaluluwa. At siyang kailang layunin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At yung ituturo lang nila ay yung ebanghelyo ng ating Panginoon. Because kaya nga meron silang right hand of fellowship. Dahil wala silang pagkakaiba. Don't things pareho sila sa paniniwala, sa kailang layunin, at pagmamahal sa mga kaluluwa ng tao at pagmamahal sa Diyos. Bagamat ibang lugar ng kailang gawain. So hindi tayo pwedeng magbigay ng right hand of fellowship kapag hindi tayo pareho sa harap. In other words, by necessary inference. Kaya nagkaroon sila ng right hand of fellowship dahil pareho-pareho kailang aral. Ayun ang aral ng ating Panginoon. So yun makikita na sa Galatians chapter 2. Again, it's a spiritual fellowship. Hindi sila nagkaroon ng right hand of fellowship para sila magkaroon ng social activities. Hindi, ang kanilang ginawa is spiritual activities, mga kapatid. Ayon po sa pinagutos ng Panginoon Kristo nang sila'y suguin bilang kanyang mga apostol. Dito po sa Ephesians chapter 3 verse 9, ang tinutukoy po ni Apostle Paul ay yung the fellowship of the mystery kanya. Ito po ay patungkol sa plano po ng Diyos sa kaligtasan na kasama ay yung mga Gentiles. Ang sabi rito, to make all see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the ages has been hidden in God who created all things through Jesus Christ. So ibig sabihin, si Pablo ay naging apostol sa mga Gentiles. At meron siyang pakikisama doon sa hiwaga na yon. Sapagkat siyang nagturo at nagpakilala na ang kaligtasan ay patungo rin sa mga Gentiles. So ang kanyang gawain primarily sa mga Gentiles. The fellowship of the mystery. Again, ito po ay spiritual application, di ba? Yung hiwaga, once upon a time, hindi alam ng mga tao. Kahit mga Hudyo. Bagamat ito ay naituro ni Pedro sa Acts chapter 2, verse 39, kasama yung mga nasa malayo kanya, na tumutungo sa mga Gentiles, pero hindi nila naunawaan yun. Sa kailang kaisipan, ang mga Hudyo lamang may karapatan sa kaligtasan. Pero ito ipinahayag at naipakilala na pati mga hentil ay kasama rin sa kaligtasan. So ito sinasabi ni Pablo, fellowship of the mystery kanya. Meron tayong pakikisama sa iwagang yun. Ano yun? Na mga hentil ay kasama sa kaligtasan ng Diyos. Again, spiritual po yun, di ba? Sa Philippians 2:1, at sinasabi po rito, sa Philippians 2:1, the fellowship of the Spirit.
Ngayon, ito ano yung fellowship of the Spirit na sinasabi ni Pablo. Itong fellowship of the Spirit, ito po yung magdudulot ng pagkakaisa. Ito po sa Philippians chapter 2 verse 1. Kaya nga, kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang pagkagiliw at habag, kanya. May pinag-uusapan rito, anumang pakikisama ng Espiritu, kanya. Yung Espiritu, ang kanyang layunin, ang kanyang gawain, ay para maipakilala ang kalooban ng Diyos. So, meron tayong pakikisama doon sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, ang sinasabi nito ni Pablo ng pagkakaroon ng pagkakaisa, ito'y kasiglahan kay Kristo kanya. Sila po ay silang naglilingkod sa ating Panginoon. Kung mayroong kaaliwan ng pagmamahal sa mga kapatid, at kung alam nila yung kalooban ng Diyos na ipinahayag ng Espiritu Santo kanya, kung mayroong anumang pagkagiliw at habag. So, pakikisama ng Espiritu ay patungkol po doon sa mga bagay na ipinahayag ng Espiritu Santo kanya. Kung susunod kayo, kung sinasabi ng Espiritu kanya, ito magiging bunga no. So pag may pakisama tayo sa Espiritu, sumusunod lang tayo dun sa pinahayag ng Espiritu Santo kanya. Dito sa Philippians chapter 3 verse 9. Ito po ang ating mababasa. Yan. Bago yung itsura niya. So, dito po sa Philippians 3:9. At ako'y matagpon sa kanya na walang sarili kong katwiran na mula sa kautusan, kundi ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwirang buhat sa Diyos na batay sa pananampalataya. At tingnan po natin sa English. Ano po? Philippians 3:9. Ano ba yung sinasabi? Dito sa Philippians 3:9, ito po ang ating mababasa. And be found in Him, not having my own righteousness, which is from the law, but which is in faith in Christ, the righteousness which is by faith in God. Ganyan. So, yung sabihin, ang pananampalataya ng ni Pablo ay sa ating Panginoon. Dito po sa Romans 15 verse 26. Ito po isang bagay na doon po sa pag-uusap na kung nararapat bang tumulong ang local church sa mga hindi-Kristiyano sa larangan ng pagtulong. Ito po ay makikita natin hindi pwede. Dahil ang pagtulong o church benevolence ay bunga ng pagkakaroon ng fellowship. So, ibig sabihin, kung titignan natin dito sa Romans 15, ano bang basihan bakit gustong tumulong ng mga churches ng mga Gentiles sa mga kapatid sa Rome na mahirap at tukha at nangangailangan? Dahil sila po ay parehong mga Kristiyano. Meron silang fellowship sa pananampalataya. Tingnan, basahin po natin. Ito po ang ating mababasa. So 25:26. But now I am going to Jerusalem to minister to the saints. For it pleased those from Macedonia and Achaia to make a certain contribution for the poor among the saints who are in Jerusalem. So nagpadala po siya ng tulong yung mga churches sa Macedonia at Achaia sa mga duka, sa mga kapatid o sa mga banal sa Jerusalem. It pleased them indeed, and they are their debtors. For if the Gentiles have been partakers of their spiritual things. So yung mga hentil po, ang sino bang nangaral sa kanila? Yung mga, sina Pablo, ito yung mga Hudyo. Ang nangaral sa mga hentil at sila naging mga Kristiyano. So pare-pareho silang mga Kristiyano na po. For if the Gentiles have been partakers of their spiritual things, their duty is also to minister to them material things. Dahil sila may pakikisama sa pananampalataya,
buwan ng pangangaral ng mga Hudyo sa mga Hentil, kung naibigay sa kanila ang spiritual na biyaya, nararapat din na magbigay sa kanila ng physical na biyaya sa mga kapatid na duka sa Jerusalem na makikita natin. Therefore, when I have performed this and have sealed to them this fruit, I shall go by way of you to Spain. Ganyan. So bakit sila tumulong? Ang mga churches sa Macedonia at Achaia? Dahil meron silang spiritual fellowship. Pare-pareho kailang pananampalataya. Pero sila mga Kristiyano. So hindi pwedeng tumulong ang local church ang di Kristiyano. Bakit? Wala tayong spiritual fellowship sa kanila. So church benevolence is an outcome of fellowship. Ngayon, pagdating po sa individual benevolence, wala tayong problema doon. Mayroong kalayaan ng isang tao na gamitin niya ang kanyang pananalapi sa namang paraan na gusto niya. Pero makikita pa rin natin ang priority ay mga kapatid sa pananampalataya. Dito po sa 2 Corinthians chapter 8 verse 4, imploring us with much urgency that we should receive the gift and the fellowship of the ministering to the saints. So sabi ng mga taga-Macedonia na tanggapin nila yung kanilang kaloob at ang pakikisama sa pagtulong sa mga kapatid. So ganun po rin makikita natin ang meron silang pakikisama sa pagtulong sa mga kapatid dahil sila magpapadala ng kailang tulong sa mga duka na nasa Jerusalem. So ito isang fellowship. Spiritual na pakikisama para tulungan ang mga kapatid na nangangailangan na nasa Jerusalem. The 2 John 9 or 2 Corinthians chapter 9 verse 13, while through the proof of this ministry they glorify God for the obedience of your confession to the gospel of Christ and for a liberal sharing with them and all men. Kaya dito po, liberal sharing, yun ay fellowship. Yung them, Kristiyano, yung all, Kristiyano rin. Yung them, yung Kristiyano sa Jerusalem, yung all, yung ibang tinulungan nila na mga Kristiyano. Yun ang makikita natin konteksto doon. Dahil susunod na talata dyan, yung them and all yung nananalangin sa Diyos. Paano naging mga hindi Kristiyano yun? Sa panahon na yon, ang mga hindi Kristiyano hindi nakilalang Diyos. Wala pang Biblia nakasulat ng tulad sa panahon natin ngayon. So kung hindi sila Kristiyano, hindi nakilalang Diyos. Dito nga po sa Romans chapter 10, di ba yun sinasabi ni Pablo? Paano sila tatawag kanya? Kasi hindi na sinasampalatayanan. At paano sila mananampalataya kung walang tagapangaral kanya? So ito makikita natin dito, spiritual fellowship yung church benevolence. Sa Philippians chapter 1 verse 5, nung si Pablo po ay nangaral palabas sa Macedonia, sa kanyang pangalawang missionary tour, ang tumulong sa kanya para sa mga pangaral ay ang iglesia sa Philippi. Ang sabi rito, sa Philippians 4:15, sinasabi rito sa Philippians 1:5 na meron silang pakikisama sa kanyang gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo. So ang pag-support ng isang preacher ay fellowship kanya. Dito sa Philippians 1:5 o verse 4 and 5, always in every prayer of mine, making requests for you all with joy, for your fellowship in the gospel from the first day until now, for your common sharing or for your joint participation. Ganyan, yun ang kahulugan ng fellowship. Paano yun? Paano siya na nagkaroon ng fellowship kay Apostle Paul? Dahil sila'y tumulong financially kay Apostle Paul. Dito sa Philippians 4:15. Now you Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church shared with me concerning giving and receiving, but you only. Sila lang ang iglesyang tumulong kay Apostle Paul. So in other words, yung pong pagsusupport ng isang local church sa isang preacher ay isang fellowship. So yun ay spiritual fellowship kanya. Dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 16, kung makikita natin, yung salitang communion,
Kaya nga nagsasabi natin communion, pagdating sa Lord's Supper, ito'y ginamit na 2 beses para maipakilala ang ating pakikisama sa ating Panginoon habang kinakain natin at iniinom yung Lord's Supper. Dito po sa 1 Corinthians 10:16, ang kopa ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi ba ito'y pakikisalo sa dugo ng Kristo? Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi ba ito'y pakikisalo sa katawan ni Kristo? So yung Lord's Supper po ay fellowship sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Kaya hindi ang Kristiyano, walang kahulugan kung ikay kakain doon sa tinapay, inom doon sa kopa dahil wala kang pakikisama sa dugo ng Panginoon at sa kanyang katawan. So yun again is spiritual fellowship. Yun po sa Hebrews 13 verse 16. Huwag ninyong kaligtaan ang paggawa ng mabuti at mamamahagi sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa gayong mga bagay. Do not forget to do good and to share, for with such sacrifices, God is well pleased. Yung share ay fellowship. So pag tayo tumutulong kanya, we are having fellowship. So ano ang papasin po natin sa ating pag-aaral? Sa paraan ginagamit sa itong fellowship. Ang pagsamba ay fellowship. It's a spiritual fellowship. Dito sa Hebrews chapter 10 verse 25, pag tayo po ay sama-sama tayo sa ating pagkakatipon, ano ginagawa natin? We're having a spiritual fellowship. So Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. So, worship itself is fellowship. The local church is fellowship. Dahil ito'y joint participation and common sharing ng mga kapatid doon sa local church na yun. So, yung fellowship ay ginagamit lamang sa spiritual application. Ang problema ngayon sa napapansin po natin sa kasalukuyang panahon, ginagamit nila ang salitang fellowship para tumukoy sa mga social activities and entertainment. Yun po ang minsan ginagamit sa ganong paraan. Yung mga ibang churches of Christ, meron silang tinatawag na fellowship hall. Ano yun? Doon nila ginagawa yung pagkain. Kumakain po sila bilang isang paraan ng pagsasama-sama. Yun ay fellowship sa kanila. Pag sinabing, oy, nagkaroon kami ng fellowship kanya. Ano yun? Kumain kami sa loob ng church kanya. Again, yun po ay wala tayong mababasa sa Biblia. Na ganun nga po ang fellowship na sinasabi. Minsan meron din po mga games. One time meron akong nakita noon, isa-isang magazine na ginagawa. Meron silang intercongregational fellowship. Nandoon meron silang games na ginawa. At tinatawag lang fellowship. Pero yun po ay games. Binanggit po doon yung iba-ibang games na kailang ginawa sa panahon na yun. So, ginagamit nila sa ganung paraan yung salitang fellowship sa mga social activities. Hindi natin mababasa sa Biblia. Sa pag ginagamit natin ng fellowship in terms na sila ay kumakain, engaging in social activities, hindi fellowship yun. In its spiritual sense. Minsan meron tayong kung observe po ninyo sa Facebook, minsan makikita natin meron birthday party sa loob ng church building at tinatawag nilang fellowship. Thanksgiving, fellowship. Marami pa mga social activities na tinatawag ng fellowship. Hindi po nila ginagamit salitang fellowship sa ganong paraan. Na hindi gawain po ng iglesia ang mga bagay na non-spiritual. Ang gawain po ng iglesia ay paraging spiritual. So, ang fellowship, ginagamit lang yan sa spiritual na paraan. Ngayon, umisa naman,
kahit nasa ano tayo, wala na tayo sa church, bilang individuals, nagkakaroon tayo ng social gatherings, bilang mga individual na mga Kristiyano, ginagamit natin yung term fellowship. While walang masama sa layunin natin pag binabagit natin yun, at ito'y katanggap-tanggap na pagkagamit sa English vernacular, English language, mag-ingat po tayo doon. Baka ito'y maiisip ng iba na ito'y spiritual ng pagsasama-sama, hindi itong ginagamit hindi ginagamit ng salitang fellowship, sabihin na sa ganung paraan. Ngayon, yung ba nadoon sa gathering na yun, naunawaan ba nila yun? Walang problema kung naunawaan natin kung ano ating ibig sabihin. Paano kung may mga hindi Kristiyano doon? Nagkaya sa denominasyon na ang kailang concept ng fellowship ay pwede sa social activities or entertainment. Paano yan? May mga ibang Churches of Christ, meron silang awit o puri, which is entertainment. Sinasabi ng fellowship. Walang problema sa ibang mga churches na meron silang annual singing, nag-iimbita sila ng mga miyembro sa ibang mga churches para sila umawit for worship. Walang problema yan. Pero awit o puri na mag-invite ka ng iba-ibang representative na mga iba-ibang at kaya aawit sa harap one by one per church, local church at pinapalakpakan, no? Hindi yun fellowship. That's entertainment. Hindi po gawain ng iglesia. That's not fellowship at all. No, tinatawag fellowship kanya. Doon po sa malimit po sa mga denominasyon, ginagamit ng salitang fellowship sa ganitong paraan. Ano po? Pero wag nating gayahin. Dahil hindi po yun ang mababasa natin sa bagong tipan. Ay sa pagkagamit ng salitang fellowship. So, malimit po, marami sa mga denominasyon at ibang mga kapatid. Ginagamit yung term fellowship socially. So, kahit non-spiritual, social activities, ginagamit nila yung salitang of fellowship. Kaya ang mangyayari, pag ito'y maging ang bunga niyan, ang sanglibutan, isipin nila, yan ang ibig sabihin ng fellowship. So, yun po ay isang problema na dapat nating tingnan. Kaya minsan, hindi huwag ka nilang pumunta sa ganun, tinatagal ng fellowship para magkaroon ng misunderstanding. Pwede tayong gumamit ng ibang salita to describe yung mga bagay na yun instead of every sabi natin fellowship. So ito po yung mga kailangan nating unawain. The word fellowship as used in the New Testament is always used in a spiritual sense. Hindi ginamit sa social or entertainment. Hindi ginagamit ang salitang fellowship in those application. Makita natin. Huwag natin sabihin pagkain kumakain sa lumang church building or you're having fellowship. O kaya nakikain ka sa bahay ng isang Kristiyano at sabihin natin, we had a fellowship. Hindi fellowship yun, nakikain ka lang. Pag kayo nagkatipon sa isang bahay ng kapatid na kayo nanalangin, umawit ng papuri, nagkaroon ng pagtuturo, that's fellowship. Pero kung tayo po pumunta sa bahay ng kapatid, tayo kumain lamang, that's not fellowship. Huwag na sabihin fellowship yun. That's not fellowship at all. Kung ang pinag-uusapan ay ang spiritual sense ng fellowship. Okay, nagkaroon tayo ng party na napakasaya. We had a good fellowship. Hindi rin. That's not fellowship in its spiritual sense. Mag-ingat po tayo. Huwag natin gamitin ng mga salita in a reckless manner. Hindi tayo nag-iingat at magkakaroon tuloy ng maling pagkaunawa ang sanglibutan tungkol sa bagay na tinatawag nating of fellowship. Minsan meron mga joint fellowship. Meron akong nakitang ganun eh. Joint fellowship ng local churches. Walang ganun. Joint worship ng local churches. Wala rin ganun.
Bakit ito ginagawa? Saan natin mababasa yun? Meron ba tayong utos na pwede magsama ang dalawang churches para magsamba minsan, jointly? Saan may bibigay yung koleksyon? Walang ganun sa Biblia, pero ginagawa ng mga kapatid. Doon umahantong tayo sa pagkakataon na ginagawa natin basta gusto natin gawin. Hindi Hindi tayo masusunod sa mga bagay na gagawin natin. Ang masusunod lamang ay ang ating Panginoon. Huwag tayo mag-isip ng isang bagay na galing sa pinanggalingan natin at i-apply natin sa church ng Panginoon. Remember, this is not our church. It is the Lord's church. At siya'y namatay, He purchased the church, so dapat lang siyang masunod, hindi tayo. Tingnan nyo, minsan tayo po yung nagkakaroon ng lip service, binabasa-basa natin mga talata, pwede naman natin ginagawa. Halimbawa, sa Ephesians chapter 1, basahin natin. Verse 22 to verse 23, and He put all things under His feet, and gave Him to be head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him who fills all in all. Head over all things to the church. Yan, Pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. So lahat ng mga bagay na ginagawa natin sa pangalan ng Panginoon, dapat ito ay may otoridad ng ating Panginoon. Otherwise, huwag natin gagawin. Ang mangyari sa atin ay nangyari sa mga tao sa Matthew chapter 7, verse 22. Akala nila ang mga bagay na kanilang ginagawa sa pangalan ng Panginoon, pero hindi pala. Isahin natin sa Matthew 7, verse 21 hanggang verse 23. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? Akala nila ito yung kapamahalaan ng Panginoon, otoridad ng Panginoon. And then I will declare to them, I never knew you, depart from me, you who practice lawlessness. Lawlessness. Kaya mag-ingat tayo. Ang nakakalungkot na kinapapansin bilang observer sa Facebook at sa mga sinasabi ng mga kapatid at nakikita ko rin ay parang lumalayo tayo doon sa careful obedience to the authority of Christ. Lumalayo tayo doon. Sinasabi natin tayo conservative, sound churches of Christ. Pwede naman tayo sumusunod sa ating Panginoon. Ginagawa natin ang mga bagay na kalooban natin na walang otoridad sa Panginoon. Kasama nitong misapplication ng salitang fellowship. Fellowship is always spiritual. Pagka sinabi natin fellowship ay sa pagkakaroon sa bounty pan, it is always spiritual. It has no social and entertainment application at all. Wala po, mga kapatid. So, ilan po ang ating punto sa pag-aaral natin ngayon. Fellowship is always spiritual. Sa susunod na Biyernes, ano bang ibig sabihin na tayo may fellowship sa Diyos? Sapagkat yun ay isang bagay na kaakibat sa pagkakaroon ng fellowship. Anong ibig sabihin na? Having fellowship with God. Yun po ating pag-aaral sa susunod na Friday. Magandang araw, gabi sa inyo lahat, mga kapatid. Naway pagpalain tayo ng Diyos sa araw ng bukas. Bigyan pa rin tayo ng kadagdagan ng buhay. Sapagkat siya nagbibigay ng lahat sa ating. Niyo ba, mga kapatid? Para meron talaga tayong mga suki. Jillian Le, good evening. Oljano Campo, good evening po. Shirley Bautista Tabulog, good evening, brother. June Bautista, good evening. Joseph Sanorho o Sanorio, good evening po. Melinda Jusonsenis, blessed evening po, brother. Good evening po, mga kapatid. Robert Arcalas, nasayaat, apanagsaad, ti Rabio, mga kapatid. Ano kaya ibig sabihin nun? Lenita Torreliza, na imbaga rabi, kadakayan, kabsat, magandang gabi sa lahat, mga kapatid.
Mario Madriaga, Dichoso, na ibang gabi, kapatid, nakapsat, magandang gabi mga kapatid, ibig sabihin no? Carlito Abelia Jr., taga Mindanao po ito. Maayong gabi, Iksungon, maayong gabi po. Jonathan Gonzalez, good evening, Brother Lodi. Ray Lagasca Libatique, kung nainitan po kayo, pumunta kayo sa Baguio. Ito po yung lugar ni Brother Ray Lagasca Libatique. Yan po. Good evening, kakapsat Ken Cristo. Sabi niya, magandang gabi sa mga kapatid kay Cristo. Lusuinda Tanyalas, magandang gabi po mga kapatid. Rafael Ortiz, magandang gabi po sa ating lahat. Watching from Mindanao, Tampakan, South Cotabato. Naabot na po namin ang nagturo na nga kami doon ni Brother John Bautista doon sa local church na kung saan nakakala si Brother Abelia. Ibanez Senior Sani, good evening brethren, watching from Kamiling, Tarlac. Aliyah Kakolis, ito po yung mga kaanib sa Angeles. Blessed evening po sa lahat, God bless. Marisa Lieta Manzanillo, mapapalang gabi sa ating mga kakapsat. Wala rin po tayong mga tanungan. Okay lang po yung mga kapatid. Jesus walked the lonely road to Calvary. Blood-stained each step that he made for me. My sin drove the nails in his hands and feet. And when he bowed his precious head, I know that there he knew me. I know he knows, he cares for me. He reached down his hand and he set me free. I don't understand it for a sinner like me, but I know that he loves everybody and me. There his mangled body Joseph gently laid, the silent dark tomb at close of day. The guard sealed the tomb, set a watch ere long. Mary, though broken-hearted, now would have to leave him alone. I know he knows, he cares for me. He reached out his hand and he set me free. I don't understand it for a sinner like me, but I know that he loves everybody and me. Angels there from glory roll the stone away. Why seek the living among the dead? He lives with the Father to reign above. I know my name is written there, it's been in Calvary's blood. I know he knows, he cares for me. He reached out his hand and he set me free. I don't understand it for a sinner like me, but I know that he loves everybody and me. Night with ebon pinion brooded o'er the vale. All around was silent, save the night wind's wail. When Christ, the man of sorrow,
and blood, prostrate in the garden, raised his voice to God, smitten for offenses which were not his own. He for our transgressions had to weep alone. No friend with words to comfort, nor hand to help was there. When the meek and lowly humbly bowed in prayer, Abba, Father, Father, if indeed it may, let this cup of anguish pass from me, I pray. Yet if it must be suffered by me, thine only Son, Abba, Father, Father, let thy will be done. How lovely on the mountains are the feet of him who brings good news, announcing peace, proclaiming news of happiness. Our God reigns, 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 our God reigns. He had no state before, he had no majesty, that we should be drawn to him. He was despised, and we took no account of him. Yet now he reigns with the Most High. Our God reigns, our God reigns, our God reigns, our God reigns. Out of the tomb he came with grace and majesty. He is alive, he is alive. God loves us so, see here his hands, his feet, his side. Yes, we know he is alive. Our God reigns, 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 our God reigns. So, ang susunod na sa Lunes po, mga kapatid, loobin ng Panginoon, ang ating paksa ay kung po ang mga patay natutulog. Sa bagay, kung titignan mo yung bangkay, parang siya natutulog. Pero yung bangkay, hindi na yung tao. Ang tao ay pag namatay, iniiwan na niya yung kanyang katawan. So wala na yung tao doon. So ang turo ng iba, pag namatay ka, ikaw ay matutulog. Ngayon, kung hindi ka maliligtas, ikaw ay magpapatuloy sa pagtulog. So hindi ka nababangon na maguli.
mula sa mga patay. Yun po ang annihilationism na doktrina ng mga saksi ni Jehovah, pati pa mga Seventh-day Adventists, katulad ng mga pananampalataya. Totoo kaya yung mga kapatid? Yun po ang ating paglilingkod sa araw po ng Lunes, mulolobin ng Panginoon. So, sana po meron pang Lunes. Hindi naman po natin alam kailan dating ang Panginoon. Saan po nasa panalangin si kapatid na Rick Darasin, na nasa balig ng karamdaman. Meron po siyang prostate cancer, Hindi po ibang mga kapatid na may karamdaman, sama natin sa panalangin. Siyempre, pagka nanalangin po tayo, hindi yung kalooban natin ang masusunod, kundi yung kalooban ng Panginoon. Meron pang kagalingan, o wala ng kagalingan, ay matanggap yung kalagayan. So, sana magkita-kita tayo sa Lunes. Sa mga kapatid po sa Angeles City, Southside Church of Christ, natin kalimutan ng araw ng Linggo, 9 a.m. at 4:30 p.m. Gusto po niyo bumisita roon, ito po ang aming address, Avocado Road, Trinidad Village, Angeles City. Actually, yung pong Trinidad Village, nahati sa dalawa yon. Phase 1 and 2, Angeles po yon. Phase 3 and 4, na kung saan nandun yung church building, actually, yun po ay bahagi ng Bacolor. Kaya lang, ang postal address ay Angeles City. Mga sulat doon, ang nagdi-distribute ay ang Angeles City Post Office. Mas malayo po kasi yun kaysa sa bayan po ng Bacolor. Mas malayo yun. Mas malapit sa Angeles City. Kaya nung nag-decide po yung local church na bumili ng lote, doon bumili dahil mura noong panahon na yun. At maganda naman po yung lugar. Very peaceful noon. Noong panahon na yan. So, doon po ang aming panaba sa Avocado Road, Trinidad Village, Angeles City. Malapit po sa, yung kanto po na kung papunta kayo ng San Fernando, nasa kanan, malapit to sa SM Save More. Kung kayo naman galing sa Fernando, nasa kakaliwa. Kayo lilipat ng daan. At lakad lang kayo ng konti. Pag nakakita kayo ng intersection, pakaliwa, mayroong 7-Eleven sa kanan at isang hotel. Nasa kaliwa po yung church building. Meron din po kaming YouTube account, Angeles City Southside Church of Christ. Mag-subscribe po kayo doon dahil doon po namin ina-upload ang lahat ng mga videos dito sa Facebook kasi mayroong bagong pagtuntunan na rule on Facebook na after 30 days, dinidelete nila yung mga live videos. Yun po sa kanilang rules. So, wala tayong magagawa doon. Pero ito ina-upload ni Brother Richard Dionisio sa Angeles City Southside Church of Christ sa YouTube. Meron po kaming account po doon. Meron din po kaming Facebook group, Angeles City Southside Church of Christ. Ganun din po. So, tayo po ay pasamantalang maghihiwalay. So, happy weekend. Sabi nga nung narinig ko sa radyo, happy weekend. Lunes pa lang, happy weekend na eh. Pero happy weekend talaga. So, tayo po ay manalangin. Amang banal, kami po ay papasalamat sa inyo palagi sa buhay na binibigay sa amin sa araw-araw at sa mga pangangailangan po namin na inyong binibigay. At ang pinakamahalaga, ang kaligtasan na magkakadalawa sa pamagitan ng Panginoon. Kayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon na iniwan ng kalatian sa langit. Nagkatulad sa amin, mga bilang tao, nagpakumbaba at naging masunog sa kamatayan sa krus para lang kayo magkaroon kaligtasan. Papasalamat rin po ang Espiritu Santo na ito'y kanyang pinahayag at naisulat para kahit kami na dinatna ng panahon na mas matagal na ay magkaroon pa rin kami ng access sa mabuting balita ng kaligtasan. Ama, araw-araw po kami ay
nabubuhay sa mundong ito, napapaligiran ng iba-ibang klase ng kasalanan. Kaya po humingi ng tao daw Diyos sa panahon na kami nagiging mahina at nagkakamali. Dinadalain na si kapatid Nagtarasin at mga ibang kapatid na nasa banil ng karamdaman o Diyos. Kung may kagalingan, sana ibigay niyo kagalingan sa kanila. Kung wala ng kagalingan, sana magkaroon sila ng katatagan ng kailang pananampalataya. Kaya nalalaman namin ito yung mga pasamantalang bagay lamang na kailangan danasin habang kami nasa mundong ito. Pero pasamantala lang dahil inasam po namin ang pagdating ng Panginoon na dadalhin kami sa aming tunay na tahanan sa langit. Makasama ka namin na Diyos magpakailanman. Hinihingi namin ang kapayapaan at kasayahan sa aming bansa upang kami patuloy sa aming paglilingkod sa Diyos. Dinadalain namin mga kapatid sa ibang mga bansa, ang kapatiran sa New Zealand po na sila naging liwanag ng Ebanghelyo sa bansang yun. At ang mga kapatid din sa Greenland po na napakalayo at kaunti lamang ang mga tao doon, pero may mga kapatid na nagsusumikap na lumakad dahil sa kalooban. At sa iba-ibang lugar na kung saan may mga kapatid na nagsusumikap na magpatuloy sa inyong kalooban. At ang lahat na ito ay miningi, sa dakilang Pangalan sa Kristo na yung Panginoon namin. Ingat po tayo, God bless. Kita tayo sa Lunes, tulogin ng Panginoon. Sabi ng Bisaya, pohon.